Okay, so, ayan. Ito yung trabaho namin dito sa Tabasan. So, meron kaming mga taga-tabas. Actually, checker yan, ginawa namin taga-tabas kasi medyo kulang kami sa workforce ngayon. Sinusort out na namin yung tao. So, checker, minsan nagiging driver, at taga-tabas na rin. Yung warehouse namin, ito, yung bodigero namin, ito talaga yung taga-tabas dito. Ayan. Hindi makita. Ayan, si Richard. So, nandito ako guys. Nandito ako kasi para kahit papano ay alam natin kung anong tinatrabaho ng tao. At saka hindi naman din tayo baguhan sa ganito eh. Dati ko naman din ginagawa to, so marunong talaga ako magtabas. At saka at least doon sa mga nakakanood na mga may-ari, eh, makakapulot kayo ng aral sa akin na kahit, ayan, marami na akong negosyo, pero heto, kaya ko pa rin trabahuhin yung mga dating trabaho na ginagawa ko. Kahit mabibigat na trabaho, kaya ko pa rin gawin. So, ang bottom line nun, hands-on tayo sa negosyo. Hindi natin pwedeng pabayaan na porket lumago na, eh, aalis na tayo o iiwan na natin sila ng ganun-ganon. Importante pa rin yun na nakikita tayo ng mga tao natin na kahit papano, eh, nandun pa rin tayo sa kanila. O bumababa pa rin tayo dun sa, ito, Tabasan na kasi ito eh. Hindi ko naman sana kailangan gawin, pero mas maganda na ginagawa ko pa rin para number one, at least namomonitor ko kung paano pa rin kumikita yung negosyo. At pangalawa doon ay yung mga tao na nandito sa baba o nandito sa production, sa paggawaan, alam nila nandun pa rin yung suporta ko sa kanila. Kasi andito pa rin ako. Yan, hindi naman kailangan araw-araw. Kasi may mga trabaho akong iba, may mga negosyo akong nasikaso. Pero ang importante doon, may oras pa rin tayo nabibigay sa kanila. Ayun, ayun yung kahalagaan nun. Aral sa mga bagong tayong negosyo, dapat alam nyo talaga yung negosyo na itinayo nyo. Kung hindi nyo man alam, naitayo nyo na, pag-aralan nyo. Kasi nandyan naman yung pagkatuto pag interesado kayo eh. Doon sa mga makakanood nung video na to, na mga negosyante na baguhan, importante na alam natin yung negosyo natin. Paano ito nagpa-function, paano kumikita, at paano pwedeng malugi. So kung alam natin yung tatlong yon, maiiwasan natin yung pagkalugi. So, at saka itong pagdideliveran kasi nito, client ko din. So, matagal ko ng regular client ko na. So, maganda na rin na nandito ako nakikita kung ano yung trabaho nila para dun sa customer ko, para sa kliyente ko. So, kahit may mga iba na akong pinagkakabalahan, meron pa rin akong sariling customer o sariling kliyente. Hindi ko pwedeng bitawan dahil nag-iisa na nga lang eh. Yan na lang ang iniwan ko eh. Kasi ibang mga kliyente ko, nung nakapokus pa ako dito, binigay ko na sa sales, iniwan ko na sa kanila. Pero may mga kailangan kasing ako pa rin yung mag-handle, eh yun. Itinira ko pa rin para sa akin. Para at least kahit paano, hindi tayo nawawala ron sa sistema nung pagbebenta. Doon sa mga walang idea kung ano ginagawa namin, nagtatabas kami ng kukulamber. Ayan. Buo po yan. Dumarating yan sa amin, lapad. Ayan. Merong lapad niyan, 6, 8, 10, 12, ganon. So, pag dating dito, kaya tabas na namin, depende doon sa pangailangan ng customer. Kalimitan naman kinukuha niyan, 2, 3, 4, ganun lang. So, meron kaming tabasan, dito na namin iniwa-hiwa. At nga pala,
mataas na rin yung bakulok, maingay. Mataas na rin yung ano, mataas na rin yung puhunan ng kukulamber ngayon, kaya nagtaas talaga lahat. Pero nangyayari talaga yan kasi nagkakaroon din ng shortage sa kukulamber. Lalo pagkatapos ng Pasko, naman ng mga pagkatapos ng December, mga January, February, March, halos shortage yan. Kaya tumataas ang presyo ng kukulamber. Hindi ko alam kung ano mga rason yan kung bakit tumataas. Siguro possible na reason nung bago mag-December, inubos sila katatabas yung mga puno. Tapos January, hindi mo na sila magtatrabaho kasi mahina rin yung construction ng mga time na yan. So yung effect niyan ay yung kasunod na mga buwan yung epekto niyan. Doon sa mga sa mga negosyante na gustong matuto, panoorin nyo lang po yung mga content ko. Kung anong line of business meron kayo. Actually, halos lahat ng negosyo ko, iisa ang tema dito yung pagkakatuto ng personalidad ninyo. So, self-development ang itinuturo ko. Karamihan. Kahit anong klase negosyo naman, walang magiging problema yan. Nasa may-ari talaga ang pagpapalaki, pagpapa-asenso ng negosyo. So, wala tayong pag-uusapan kung anong klaseng negosyo ninyo. Panoorin nyo po yung mga content ko kasi general information yung binibigay ko sa mga bagong nagnenegosyo. Shout out kay Chip. Okay, so Peña JB. Yan, yung mga dati kong kasamahan, kaibigan, doon sa dati kong trabaho. Kamusta, Chip? Hindi ko alam kung okay yung audio. Paki-comment na lang kung maingay kasi nasa tabasan ako. Pasuyo na lang sa mga nanonood kung maingay. Naiintindihan pa ba yung mga sinasabi ko? Taga lang. Doon naman sa mga hindi ko ma-discuss dito, hindi ko masabi dito. Meron po akong mga content na meron akong mga itinuturo doon sa content ko kung paano magsimulang magnegosyo. Wala pong specific na negosyo na kailangang simulan. Wala po akong binabanggit kung anong klaseng negosyo ang magandang simulan. Pero in general, yung tinuturo ko po ay kung paano magsimulang magnegosyo sa pamamagitan ng personality development. So, kailangan mo munang improve sa sarili mo. At huwag muna natin ganong isipin yung puhunan. Ang importante naman dyan determinado tayo. Ay kakargahan na ba? Ay hindi pa pala no. Then kamusta? Ha? Ano? Sa pesa sa ano? Magkano? Para sa forward na? 433. Kung ano lang yung pinaka-importante yung nalunahin. Sige. Ika-canvas mo ba muna? Oo. Sige, dalawang supplier yung pagkuha naman ng presyo. So, ayun. Meron din kasi akong isang negosyo pa na nandun sa kabila. Actually, medyo
mahina nga, napabayaan ko din. Pero, at least ito paano, eh, buhay pa naman. Ayun, hindi maiwasan sa mga negosyo natin. Doon sa mga negosyante, alam nila yan. Sa mga matagal na negosyante na humihina. Hindi naman ibig sabihin na humihina, nalulugi na. Pero meron kasi talaga mga pagkakataon, mga panahon, mga buwan na yung mga negosyo natin hindi ganun kalakas. Pero para sa amin kasi na mga matatagal na negosyante, normal yung mga ganon. Ang magagawa lang natin noon ay siyempre, number one, di tayo pwedeng sumuko. Kailangan na nating i-maintain na hindi siya bumagsak. At kung may magagawa tayong paraan, kasi minsan, kahit anong paraan natin hindi pa rin, mahirap pa rin palakasin dahil na rin siguro sa number one, ekonomiya mismo natin, walang ganong pangailangan doon sa mga negosyo na yon. So, possible talaga na manghina yon. Pag mga ganon, pag ako bilang akong negosyante, kasi matagal na akong negosyante, hindi lang, siguro itong negosyo ko na pinakamatagal, 14 years. Pero para sa akin kasi pag mga ganon, kailangan na lang i-maintain muna pagsamantala. Hindi kasi natin pwedeng sagupain yung kahinaan ng ekonomiya Ang mangyayari noon, syempre, may iba naman akong negosyo, ginagawa ko. Kung hindi kayang magbawas ng tao, nililipat ko siya dun sa mga negosyo ko na walang season o hindi seasonal. Meron kasi akong isang negosyo dito na hindi seasonal yung mga home care product namin. So, ibig sabihin ng hindi seasonal, kahit anong buwan, nandun yung pangailangan dahil home care product yun So, mga sabon yun, mga panghugas ng pinggan, sabon panlaba, mga panglinis ng bahay. So, hindi naman pwedeng hindi tayo maglinis ng bahay, hindi pwedeng hindi maglaba. O maglaba man tayo, kailangan talaga natin ng sabon. Maliban na kung naglalaba tayo walang sabon. So, ginagawa ko, yung ibang tao doon, instead na i-displace ko sila, ni-replace ko. Hindi, sorry. Biro lang. Hindi ko sila pinapalitan. Nililipat ko lang sila sa ibang field ng negosyo na kung saan yung negosyo na yon ay kailangan kong lagyan ng mas maraming tao para mas mapalakas at maibsan yung kakulangan ng trabaho. Kasi minsan ang ginagawa kasi natin, dun sa mga ibang negosyante na bago na hindi nila kabisado, namumblema na sila kapag nagkaroon ng suppression yung ekonomiya, pag humihina yung ekonomiya. Wala tayong magawa Kesa naman magsarado ka, paano yung mga tao mo? So, ikaw mismo, yung mga pangailangan mo. Pangailangan ng pamilya mo. Importante lang yan kung ganyan na hindi natin hawak yan Pag bumagsak, pag humina ang ekonomiya, tulad ngayon, mahina talaga ekonomiya ngayon kahit anong gawin natin. Hindi tayo pwede mag-ipokrito ngayon. So, kailangan lang natin ma-maintain yung mga tao na nandun, wag lang sila mawalan ng trabaho. Kausapin natin sila ng maayos. Kung kailangan may day off, half day, kasi ginagawa namin dito yan Kung medyo mahina talaga, dito kasi medyo marami ang tao dito, nasa 30 o more than 30 ang tao dito sa MFR Trading Office Ang ginagawa namin pag mahina, nag-schedule kami ng day off. At minsan, pinapapasok namin sila pag umaga kasi yun kasi yung urgency pag umaga. Doon yung mas marami, mas kailangan namin ng tao. Pero pag konti na rin resibo hapon, ini-estimate na namin yan, na inaalam na kagad namin kung kakayanin ba, halimbawa, 6 yung driver. Tapos hapon, kung konti na lang resibo, hinahati namin yan. So, 3 driver, 3 finance. Nagbabawas din kami sa warehouse sa picker. Pinapass din na lang namin sila. So, naiintindihan ng tao yan. Lalo pat, yung mga empleyado naman namin, sanay ito sa briefing. So, lagi kong kinakausap yung mga yan na hindi natin hawak lagi ang panahon So, possible na talagang humihina ang negosyo natin dahil sa pagbagsak na ekonomiya natin. Ito kasing hardware, kapag mahina ang ekonomiya, sino ba magpapatayo ng bahay? Siyempre, unahin na lang pambili ng pagkain.
Yung mga basic necessities na lang ang unahin kaysa magpa-retrofit, magpaganda ng mga bahay. Chard, pag alanganin, Chard, malambot, wag na ikaw 4. So, yun yung mga ginagawa namin. Actually, yun sa isang company namin talaga, marami kaming nilipat na tao muna. Yung iba, pinahinto muna namin. At meron nga kaming sales doon. Shout out na lang sa sales namin doon sa kabila na work from home na lang muna siya. So, mag-agent pa rin siya, sales pa rin siya, pero hindi muna siya sinasahuran as a regular employee. So, okay naman sa kanya. Pero ang ginawa ko doon, incentives na lang dinagdagan. So, hindi siya pupasok, hindi siya sinasahuran. Pero kapag nakabenta naman siya, dinoble ko yung incentives niya. So, andun pa rin yung empleyado. Hindi kaya nagpa-fluctuate yung signal ko. Kasi para naiintindihan ng tao. Comment na lang. Comment na lang po sa mga nanonood. Yun, medyo tumatawag lang sa cellphone ko. Itong cellphone ko kasi ito rin yung gamit ko pang live. So, wala akong cellphone, nag-iisa lang. Wala tayong pambili. Ayan pa, yung iba, may mga negosyante na baguhan. Doon tayo palagi sa baguhan, hindi natin kailangan pag-usapan yung mga nakaugat na negosyante. Doon sa mga negosyanteng baguhan, pag kumita, bili ng gadget. Ako, tingnan nyo yung cellphone ko. Ang halaga ito nasa 12,000 lang. Pero yan, kumikita ng daan-daan libo yan. Hindi sa pagmamalaki. Meron ibang mga negosyante na namuhunan sila ng halimbawa 100,000. Ang materyales nila o yung mga binili nilang produkto, terms, utang, akala nila o nabenta na nila, nakabenta sila ng 100,000, pero yung produkto na binili na yun nila, na pinaikot nila, na nabenta nila, utang. So, nasa 30, 60 o 90 days sila bago bayaran. So, yung pera nun, instead na ibalik nila sa negosyo paikutin, bibili nila ng personal na needs. Actually, hindi needs. Personal na, like for example, mga cellphone. May tumatawag kasi kaya medyo nabablock ako. Tapos yung cellphone pang bibilhin, tagwa 100,000. Yung mga iPhone ngayon, iPhone 15, iPhone 14, grabe yung presyo. Para sa akin, di practical na bumili ng ganun. Okay lang naman doon sa mga mayayaman na kayang-kaya talaga, na hindi mo naman intensyon na baliwala naman sa iyo yung mga ganung pera kasi milyon naman yung pumapasok na pera sa negosyo mo. Pero doon sa mga nagsisimula, sorry doon sa baka may mga tatamaan ako, di magkomenta lang kayo, magalit na yung gustong magalit. Huwag nating ilabas agad yung pera doon sa puhunan. Ibalik pa rin natin yung puhunan. Kasi baka biglang tulad nito, magkakaroon ng suppression yung ekonomiya natin. Tapos nagamit natin yung kinita natin o hindi natin alam na yung pera pala yun, puhunan pa pala yun. Tayo mga kabawi, inilabas natin, binili natin ng gadget na hindi naman dapat kailangan. So, dapat practical din tayo. Ang pagninegosyo, hindi yan parang namimili ka rin ng asawa niya na pagkatapos mong piliin yung asawa mo, bibitawan mo na lang pag umayaw ka na, hindi ganun yun. So, kailangan mo talagang maging buhay yung negosyo mo. Isipin mo na pag nawala yung negosyo mo, wala ka na ring buhay. Ewan ko, pero ako kasi ganun ako eh. Oras na pinaglanan ko ng oras yan, panahon, dinedicate ko yung sarili ko dyan, hindi ko bibitawan yan. So, aalagaan ko kahit ang aspeto. Saka, itong paghahanap buhay natin, pagdinegosyo natin, hindi lang para sa atin to, hindi lang para sa sarili natin, para sa pamilya natin. May mga tao tayong tinutulungan eh. So kung tayo, sa sarili natin, mayroon tayong mga lavish lifestyle na tinatawag or mataas yung uri ng pamumuhay natin, isipin natin yung mga tao na
pwede natin tulungan o nandun na sa company mo, sa negosyo mo, dahil sa maling paggastos mo doon sa lavish lifestyle na ginagawa mo, mawawalan ng trabaho yung mga yan. Yun na lang isipin natin. Maawa tayo sa mga tao na mawawalan ng trabaho. Saan sila pupunta? Pwede naman sa atin tumulong sa kanila, makabawas man lang sa unemployment sa Pilipinas. So, ayun. At, yun lang muna. Next time naman, sa susunod na live ko kasi masyado nang mahaba. Baka okay na siguro to kay Facebook. So, ayun. Magandang araw, Bayang Pilipinas.